So ano po, good afternoon po, ma'am. So yung interview po namin to sa Panitikang Pambata. So una pong tanong, as bilang po manunulat ng Panitikang Pambata, ano po para sa inyo yung Panitikang Pambata? Ng kwentong pambata. Opo. So, unang papakilala muna ako, Ay, diba? opo. Ako si Bernadette Terry, no? Opo. Isang guro at sa Filipino Department, manunulat din, no? At yun nga, talagang toon, no, ng aking panulat ay mga kwentong lesbiana. Opo. So, ibig sabihin, binansagan ko itong naratibo, no? So, mga kwento ng lesbiana. Napadpad ako, no, doon sa pagsulat ng maikling kwentong pambata dahil, bahagi, no, ng aking advokasya na pagpapalaganap ng kamalayang lesbiana ay marakarating din itong makaabutin ito ng mga bata. Kaya eventually, kinailangan kong pag-aralan, no, yung pagsulat ng maikling kwentong pambata. So, kung yung tanong mo, ano ba ang panitikang pambata? Para sa Diba? inyo po? Para sa akin, bilang bahagi, no, ng mga manunulat, no, na nagtatangka na pumaloob doon sa panitikang pambata. Ito yung lupon, no, ng mga teksto, mayroong iba't ibang kwento, tula, ganyan, tula, at iba pa, no, na nakatuon doon sa interes, pangangailangan, at kapasidad na bumasa, no, ng mga bata. Kasi panitikan to, no, written siya. Kaya napakahirap niya actually ring i-define at i-gauge, no, sukatin, sapagkat kailangan mo ring makilala sino ba yung mga bata, no, na audience, no, ng iyong panulat, regardless kung ano yung anyo, no, ng ginagawa. Kasi kailangan mo makita, no, sino ba ang batang magbabasa nito, paano mababasa ba nila ito, nag-cater ba ito sa kanilang interest at mga pangangailangan. So, yun, no, yung mga kinakailangan masagot para makita natin na oo, ang isang teksto ay nakapaloob na dun sa panitikang pambata. Medyo problematiko rin yun kasi ang nagde-define ng panitikang pambata ay actually, no, mga nasa akademya, ganyan, no? So, parang kasama ba na yung tinig ng bata doon sa pagde-define nito. So, isa pa yun, no, doon sa mga kinakailangan ding pag-isipan pa. So, pero sa basic, pwede na siguro yun na definition ng panitikang pambata. Ma'am, sinabi nyo nga po, manunulat po kayo ng maraming types, kwento, Narratives. Narratives po. Ano po yung kaibahan ng panitikang pambata para sa inyo, sa iba pang sinusulat? Kwentong pambata. Sorry po, kwentong ganun pambata. Kasi hindi ako nagsusulat sa ibang form. Mahirap eh. Kwento po. Sige po. So, audience-oriented ang kwentong pambata. So, ibig sabihin nito, kagaya nga kanina, no, nung binabanggit natin, napakahalaga na makilala mo kung sino yung iyong mambabasa. At napakalawak, no, ng kabataan. Kasi pag sinabi din naman natin panitikang pambata, o kaya, yun, kung mag-zoom in tayo sa isang kwento, iba halimbawa ang kwentong para sa bata, tapos meron ka rin kwentong pangkabataan, so ibig sabihin yung adult. Tapos sa mga kwentong pambata, kinakailangan mo ring matukoy, teka muna, no, mas bata ba yan? Kailangan pa ng larawan? O baka naman, mas pwede na sila sa mga may larawan pa rin, pero sa mga mas komplikado ng tipo ng kwento. So, yan, no, yun yung kaibahan niya, sobrang specific, no, noong readers, no? So, ibig sabihin, meron nga may mga pag-aaral yan. Iba halimbawa, kasi kailangan mong makilala yung kapasidad sa pagbasa ng iyong audience. So, from 0 to 2, ganyan, iba yun, no? Meron din 2 to 4, at ibang-iba na, no, yung interest pangangailangan, kapasidad sa pagbasa, no? Kapag nag-4 to 5 yan, pag nag-6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, magkakaiba sila ng pangangailangan at interest. At kung ikaw ay isang manunulat, kailangan matukoy mo yung interest ng mga mambabasa mo para matugunan mo, no, yung kanilang pangangailangan. Ganon siya kaiba. Kung ikukumpara natin sa pagsulat para sa yung regular na yung hindi kwentong pambata. Kasi
mas may laya actually yung manunulat. Dito, ang maganda sa panitikang pambata, kailangan uugnay ka doon sa iyong audience muna bago ka makadevelop ng material mo. Kasi nakasentro talaga sa kanila. So, parang masasabi niyo po na ano siya, medyo mahirap po siya kasi nga mahirap siya. Ako, ewan ko sa karanasan ng iba, no? Kasi yung iba talagang talagang sobrang dalubhasa na sila sa pagsulat dito. Pero ako kasi bilang baguhang manunulat din, nahihirapan ako ng sobra. Pero ito yung marami ako natutuhan, no, doon sa pagsulat para sa bata. Particular no, doon sa malikhaing proseso, yung creative process na dinadaanan ko bilang isang manunulat. Dati-rati kasi, no, nag-iisip ako na pag may susulat ako, ang punto de vista ko sa paghahanap no, ng aking mababasa, ay ako rin, parang gano'n. No? So, ano bang gusto ko mabasa? Tapos, sulat ako ng mga kwento gusto kong mabasa, parang gano'n. No? Na minsan nagtatagumpay, minsan hindi rin, mabagal. Pero ang problema kasi sa gayon ay nakasentro lang siya doon sa akin, parang gano'n. At okay, kung may magustuhan dito ng iba, kung hindi, and then okay lang din, at least nagustuhan ko siya halimbawa. So, pero pag nagsusulat ka para sa bata, puwersado kang lumabas na doon sa iyong comfort zones bilang tao, bilang manunulat, bilang, kunwari ako, no, mahalaga kasi sa akin yung pagiging lesbiana kasi pagsusulat. So, kinakailangan ko lumabas sa lahat ng mga walls ko. At natutuhan ko yung ganong process ng tinangka ko, no, at hanggang sa kasalukuyan ay tinatangka ko pa rin na magsulat para sa mga bata. Kasi yung ganong proseso ay nai-apply ko rin ngayon. Halimbawa, na nagsusulat ako ng mga kwentong lesbiana, nagsusulat ako hindi lang bilang lesbiana, kailangan ko makita rin no, yung iba pang kalagayan ng mga lesbiana. So, halimbawa, lesbiana manggagawa, lesbiana magsasaka. Kailangan ko ngayong umugnay muna sa mga magsasaka, sa mga manggagawa para mas maging makatotohanan, mas maging lohikal, at mas makatutugon no, doon sa interest na sila rin mismo yung bumabanggit, hindi ako. Hindi siya one way, parang yun yung naituro ng panitikang pambata, ng pagsusulat para sa bata. Ma'am, nandun na rin po tayo sa kung gaano kahirap magsulat ng kwentong pambata. Kasi po ako may nabasa ako sa isang libro, Diary of a Wimpy Kid, na meron siyang nabasang kwentong pambata. Tapos, nung nabasa niyo yung kwentong pambata, sabi niya, ay ano ba to? Bakit parang ang walang kwento? Tapos, ang dami-daming na nakukuhang pera ng mga taong to. Ito lang naman yung kwento. Ano po masasabi niyo doon? Na ganun yung tingin ng ibang tao. Depende yan, syempre, diba? Kung titignan na, kaya nga dapat mag-develop tayo ng number 1, reading culture dito sa bansa natin. Tapos number 2, critical din, no, yung paraan ng pagbabasa. Kasi kung titignan natin, pinagkakakitaan naman ng lahat, no, hanggang sa sa larangan ng pagpapublish. Maraming mga manunulat, halimbawa, ang hindi, kung i-zoomin natin sa kwentong pambata, particular sa illustrated, maraming hindi nakakapasok, ganyan, hindi na ilalathala yung kanilang mga akda dahil sa nilalaman, ganyan. O kaya naman ay nakikita ng publishing house na hindi ito marketable, ibig sabihin hindi siya kita. So, kaya naman, nung nakaraan nga, may mga nakausap ako na involved din talaga sa production ng panitikang pambata. Inis na inis sila. Kasi, pag kinategorya mo daw, halimbawa, na yung na-produce na mga sa 3 dekada no, ng parang pag-usbong, ganyan, at pamamayagpag ng panikang pambata. Pag kinategorya mo yung mga na-produce, no, parang 70 to 80% niyan ay mga alamat at mga mas gano'n, no? Tungkol siya sa alamat ng pinya, mga kwento na retelling na paulit-ulit. Pero wala halimbawa tayong ibang mga genre na sa ano pa lang to, illustrated pa lang. So, wala halimbawang kakapiranggot na yung tungkol sa kunwari, no, sa siyensya, o kaya naman may horror, ganyan. So, ibig sabihin, napakalimitado, no, noong umiiral, no? Marami, pero nasa isang lang sila, nasa isang
plain lang, parang ganon yung topic no, nila. At kung titignan natin, bakit ganon? No? Kasi ito yung mga kumikita talaga. No? Ito yung mga mabiling ibenta sa mga eskwelahan. No? Kasi ganon yun eh. No? Ibinibenta siya sa mga eskwelahan, liban pa din sa mga commercial establishments na nagbebenta ng mga aklat. At syempre, ang publikasyon no, bilang isang business, bilang isang negosyo, hindi pwedeng hindi nila tingnan yun. No, visibility. Yun yung nakalulungkot. Kasi kasi di ba, sa halip na tingnan natin na ano ba yung dapat sa akin kasi naniniwala ako na dapat advokasya ito, no? So, kapag kinaluan mo siya ng negosyo, nawawala no, yung ganoong component no, ng pagsulat para sa bata. Kasi ang inuuna ay yung kita sa halip na yung kapakanan yung dapat mabasa ng mga bata. So, yun. Ma'am, bilangin po, manunulat po kayo ng kwentong pambata. Sa palagay niyo po ba, merong mga specific na katangian para matuto ka? I mean, dapat ba mapagpasensya ka? Dapat ba mahilig ka sa bata? Ganun. Depende sa'yo. Pero dapat, number one, dapat creative ka. Number one, dapat creative ka. Number two, marunong kang manaliksik. At yung pananaliksik, hindi lang ito yung archival na pananaliksik, pupunta ka sa library, mag-research ka sa internet, hindi gano'n, no? May pananaliksik na, din, no? Personal, oo, no? Mag-field work ka, makikiugnay ka sa mga bata, kasi kagaya ng binabanggit ko sa'yo kanina, napaka-ano siya, no? Tukoy na tukoy, no? Kung sino yung kailangan magbasa. Kaya kailangan mong malaman ano yung katangian nila para alam mo rin paano mo sila kakausapin. So, yun yung sa tingin ko, mahalaga. The rest, no, na lang, add-ons. So, kailangan ka talagang mahilig sa bata? Oo, dapat. Actually, hindi naman mahilig na, gusto mo silang kurot-kurotin. Hindi naman gano'n, no? Pero yung naniniwala ka, kunwari, yung ibig ko lang sabihin, bakit ba mahalaga ang kabataan? De, syempre, sila yung huhubog na yung kakornihan na gano'n. Sila ang huhubog ng, kahit na corny siya, totoo siya no? Tayo ang tagapag-hubog no, ng kinabukasan. At syempre, kung magre-raise ka ng mga bata na uneducated, kung ang kabataan sa kasalukuyan ay illiterate, halimbawa, o kaya naman ay sexist, o kaya naman ay racist, o kaya mga elitista, ano itsura ng kinabukasan mo? Kaya nga dapat mag-i-invest ka pa sa kanila para kung ano yung gusto mo maging future, kung gusto mo gender sensitive yan, edi turuan mo yung kasalukuyang bata na maging gender sensitive. Kung gusto mo mapagkalingan sila sa kanilang kapwa, may konsepto sila ng komunidad, ng kolektibo, ituro mo sa kanila yon ngayon. Kaya nga, di ba, nakalimutan ko kasi sino nagsabi pero ang mga manunulat para sa bata ay manunulat para sa kinabukasan. Nakalimutan ko sino nagsabi no? Pero yun kasi yung punto. At doon siguro natin i-define yung binabanggit na mahilig sa bata. Hindi yung, meron din mo kasing nahihilig lang makipaglaro, ganyan. Pero yung may concern talaga sa bata. Concern yung hilig ko. Bata at kinabukasan. Ngayon po, dahil napunta naman na tayo sa topic ng pagiging manunulat, ganun, parang ano dapat yung mga katangian. Ano pa yun na, Chicago? Kayo po, ano po yung inspirasyon niyo po sa pagsusulat ng kwentong pambata? Kagaya na banggit ko kanina, hindi naman siguro accidental no, yung pagkakapadpad ko doon sa pagsulat ng kwentong pambata. Pero meron kasi ako sinusulong na advokasya. Marami yan actually. So, gusto ko ng pagkakapantay-pantay sa lahat no, ng anyo. At kabilang na rin yung pagkakapantay-pantay sa kasarian, sa seksualidad, at syempre pagkakapantay-pantay sa uri. Wala ka na i-consider na uri, no, sa kabuwag, yung konsepto ng mga uri. At iba pa. So, nung nag-MA thesis ako nga kasi, dito ay nakataon no, doon sa mga lesbianang kwento. Kung ang gusto kong kausapin ay bata, parang ganon, dapat pumaloob ako no, doon sa panitikan na kaya na magkakaunawaan kami. Parang ganon. Hindi ko sila pwedeng kausapin sa pamaraan kung paano ko kausapin yung isang estudyante or isang lesbianang kung ano man.
pero para maging aware yung bata, ganun siya. No? So, ang nag-inspire sa akin para aralin yung form, ay yung advocacy na sinusulong ko. Parang gano'n. So, hindi lang naman yun sa panitikang pambata, nag-aral. Meron din ako aralin ko. Kunwari ngayon, hirap ako mag-complete ng isang teksto, no? Ay, na isang subject, no? Kasi dula siya. Bago sa akin yung form ng... Hindi. Ay, dula. Bago sa akin ng dula. So, parang gano'n. Pero dahil ang advokasya ko nga ay yun, quality. Ganyan. Nandun ako. Aaralin ko yung form para mas marami akong makausap. Kasi, hindi naman lahat nagbabasa ng kwento. Hindi rin naman lahat ay maabot ng kwento. Pero kaya ka maabot sa pamamagitan ng nila, sa pamamagitan ng dokumentaryo, parang gano'n. So, kailangan actually, yun yung punto ko eh. Dapat, ang manunulat ay laging nagsisimulang manunulat lamang. Lagi na siyang nasa ito ng pagsisimula. Kasi kailangan niyang mag-adjust. Kung gusto niya mas makarating sa mas maraming tao, yung mensahe niya, kailangan niyang mag-aral ng mas maraming form at maging dalubhasa sa bawat form ng kanyang pagtutunan ng pansin. At yun nga, kung nais mo mas long-term, simula ka sa mas bata. Ay, hindi kang pambata. Parang gano'n. Meron po ba kayong idol? Namanan nila sa pambata. Hindi ko masabing idol. Pero marami kasi sila na magagaling. Pero siguro yung mga influence na, Sir Eugene, ganyan, diba? Pero yung influential na akda, sa tingin ko yung akda, yung pyesa mismo na naisulat, yung kay Jean Patindol, Mama's House, Papa's House. Tungkol siya sa mga bata na nakatira sa dalawang bahay ni Mama, bahay ni Papa, kasi tungkol siya sa diborsyo. So, napaka-sensitibo. At tuwang-tuwa ako noon kasi nung lumabas siya, 2007, 2006 na may naisulat akong kwentong pambata na tumatalakay sa alternatibong pamilya din, particular no dun sa karanasan sa bata may dalawang nanay. So sabi ko, wow, pwede nang nagpa-publish na pala ngayon ng mga sensitive daw ng issues ganyan. So parang inspiring sa akin yun dahil pwede na. Pwede. Oo, pwede na. And at the same time, nakapagmulat din sa akin dahil although pwede na, duwag pa rin yung ibang mainstream na publishing houses kasi hindi sila walang tapang na tawirin yung ganun, yung conservatism. So, yun, nakarating na po tayo sa topic ng sinulat nyo, yung ikaklit sa hardin. Ang ikaklit sa aming hardin. Ang ikaklit sa amin. Sorry po, ayan. Pero, tama naman yung most words. Pero, yun, nabanggit nyo na rin po, mahirap siya i-publish. 6 years po, bago na-publish. Self-publication. Opo, bago nyo po na-publish. Ang tagal po nung anime na to, sa totoo lang. Ano po talaga yung nag-push sa inyo? Bakit hinintay nyo yung 6 years? Kasi kailangan mo mag-ipon. Di ba? Yun yung number one. May oras ka pa ba? Okay ba? Ganyan. Maka 6 years din to, joke. 2006 ang maisulat yung kwento. Ganyan. Na-publish siya sa yung isa antolohiya, yung isa naman ay journal ng Pilipino, yung journal ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, yung Lagda. Pero sa akin, bilang manunulat, gusto ko siyang, OC kasi ako, gusto ko lumabas yung kwento ko sa paraan kung paano ko siya dinisenyo. At sa particular na kwento ni Ikakit, pambata ito, gusto ko siya illustrated, ganyan. Kaya inilapit na dun sa mga publishing houses na hindi nga nagtangka naman na kulang pa, nasa tapak. 2009, pero nung mga time na yun, iniisip ko na parang habang nilalapit ko ito, mag-ipon na rin ako, just in case wala nga talaga. Kasi yung pinakahuling pinasahan ko, mayroong nagkaroon ng call na lahat ng mga nanalong texto sa Palangka na hindi pa napapublish, gusto parang interested sila, pero hindi rin nila pinatulan yung kwento ni Capri. So yun yung parang rurok na, sige, wala na to. Parang gano'n, kailangan sariling sikap na. So ayun, nag-ipon ako dahil ako ay isang hamak na empleyado lamang, ganyan, tapos naging group ako sa publikong eskwelahan. Hanggang 6 na taon yung inabot para
makaipon ako ng sapat na pera para sa pag sa self-publish ng book. Nabanggit nyo na rin po, nanalo kayo ng palangka. I mean, worth it naman po siguro na 6 years na paghihintay nun dahil sa pagkapanalo nyo po ng palangka. Hindi naman. Ano po yung pakiramdam? Nanalo kayo nung nanalo kayo ng palangka. Competition lang yun. Ano siya, dagdag na kabuhayan yun para sa mga guro. Halimbawa, anong ini-teacher nyo? Kung sumasali, hindi siya palagi nag-host. Pero, si Sir Kim. Pero yun nga, kunwari sa akin, hindi, competition lang yan. Tatlong tao lang naman yung pinipis, no? Opo. Pero additional income siya para halimbawa sa amin. Plus, merong, kailangan kasi siya sa Philippines, sa pagiging guro, kailangan siya para ma-promote ka. Kasi may points yan eh. Points system. Pag nananalo ka, ganyan, may katumbas na punto. So, mas ganun lang siya, hindi siya goal, hindi siya kung ano man. Ang kompetisyon para sa akin ay maganda lang siyang, ang tawag ko doon ay positive pressure. Chika ganyan, no? Kasi kailangan mong kailangan mong nagsaset ka ng deadline. Tapos pag may deadlines kasi, ako personally ko na, pag may deadline, kailangan kong mag-produce. Okay. So, yun yung tumitiyak na meron akong bagong naisusulat. Pero ano lang siya, competition lang siya na wala siya. Ayun. Wala po para sa inyo. Walang Opo. So, punta po tayo ngayon sa mismong... Dami naman siya. Sorry po. Sa mismong kwento po. Taga Baguio po kayo? Doon po kayo Doon ako nag-undergrad. Undergrad. So, 4 years ako doon. Ako. Bakit di mahilig po kayo sa bulaklak at sa mga halaman? Mahilig ako sa mga bulaklak. Hindi actually sa mga bulaklak, no? Pero sa mga halaman, particular sa mga halamang gamot. So, lumaki ako sa isang lugar na liblib, ganyan, walang mga aklat, ganyan. Pero napakaraming mga halaman, ganyan. So, ang dami-daming mga halaman, mga puno. Minsan nga ginagawa akong wala yung mga kalala ko lumaki sa Luzon, ginagawa nila ako. Hindi man encyclopedia, pero ano po niya? Ganyan. May kakayahan ako magpangalan ng ilang mga halaman. Kasi yun, sa ganun ako lumaki. So, mahalaga sa akin ang lupa, mahalaga sa akin ang halaman, ang mga dahon. Kaya, kunwari, doon sa Ikaklit, isa siya sa mga nakita kong sentral na imahin, palinghaga, para katawanin yung pamilya. Happy, pagtatanim, halaman. Kahit po yung pangalan ng nanay niya, Lilia at Daisy, na kasama rin po yun sa plano. Siyempre iba na, weird kasi kailangan ko ba i-discuss sa sarili kong akda? Parang ganyan. Pero kunyari, ayan, bahagi ng intention ko na basagin na yung, pag sinabi mo kasing bulaklak, di ba? Yung stereotype sa babae. Parang gano'n. So, magandang gamitin na yung imahen ng bulaklak para basagin din halimbawa yung mga stereotipong nakakabit sa babae. So, sa kaso nung kwentong iyon, di ba, ang pamilya, meron ding mga stereotipo na nanay, tatay, mga anak, ganyan. Pero this time, puro babae yung mga magulang. At labas yan sa stereotipo ng isang babae. So, yung mismo paggamit ng bulaklak na stereotype ay isang pamamaraan din, no? Paano mo binabangga yung mga stereotipong kinakatawan niya. Pero hindi na siya ewan ko kung may magbabasa ng ganun. Pero yun halimbawa yung intention ko, bakit bulaklak? At hindi mga dahon. Mga dahon sa aming hardin. So may mga ganun. At syempre pinaplano naman yung mga bagay-bagay. Ma'am, yung character po as, syempre po, nabanggit nyo na po yung pagiging lesbiana, pero yung pagiging taga-Baguio nyo po. Tapos na-incorporate nyo po ba yun sa mga lahat ng susulat nyo, hindi lang sa kwento po? Yung particular na kwento ni Ikaklit kasi ay produkto ng isang workshop, pagsulat para sa mga kwentong pambata, na ginamit sa Baguio. Yun yung Tamaraw, National Writers Workshop. Basta malabot ako tuloy bigla. Anyway, Tamaraw. Tapos, write shop kasi siya, hindi siya lang basta workshop. No? So, ibig sabihin, yung mga fellow ay ni-require na magbasa ng entry, yung mga tatanggap ay win-workshop. Pero pagtas i-workshop, ay merong particular na oras na ilalaan yung mga fellow
na pwede silang mamili. Number 1, i-revise yung entry nila na sobrang pinatay. Number 2, lumikha ng bagong kwento na tungkol doon sa lugar kung saan ginanap yung workshop. So, Baguio yun. Ayan, saktong-sakto kasi mahal naman ko ang Baguio City! So, ayan, no? Kaya heartbroken ako doon sa entry piece ko na nakatay. Parang lahat naman kami pinatay. Hindi pa lang siguro ako handa nung time na iyon na i-revise siya agad. No? Parang ganon. Kaya nag-decision akong lumikha ng bagong kwento. Kaya ang kwento ko, ayan, si Ika Philip, tapos nakaset siya sa Baguio kasi yun yung hinihingi na doon sa workshop. Dapat nakaset sa Baguio. Ma'am, dun sa ako po, nung binasa ko po yung kwento, meron po akong isang naging tanong lang dun sa kwento. Kasi po, naiintindihan ko naman po yung kwento and yung sense. Hindi po nabanggit yung kasarian ni Kapit. Bakit? Kailangan ba? Ikaw, kailangan ba? Hindi po sa kailangan, pero ano po yung siguro po, like, ino-forward nyo na... Ikaw, kailangan ba? Sagutin mo. Sige. Mahalaga ba sa'yo malaman yung kasarian ni Kapit? So parang yun po. Hindi naman mahalaga. Ikaw. Sa akin po kasi siguro po, naging ako yung interview, no? Sige, okay. Hindi, sa akin po kasi parang siguro po sa context. Kasi po, alam naman natin, siguro iba yung magiging response ng mga batang lalaki. So, response ng batang babae, ganun. Po. Pero po kasi parang, pagkakaintindi ko po, napaka-sensitive na bata. Ni Kaklit na, nung sinabihan lang siya ng mga magulang niya na ganito, parang naintindihan niya agad. Bakit hindi ba yung kaya ng batang babae? Hindi. mga lalaki mates po. Ayan, nagagalit na sila. Pero po, yun po. Kasi po, alam naman natin, kahit din po ako napansin ko po yun na parang, hindi rin naman po lahat ng batang babae maiintindihan agad yun. Hindi rin naman, yung mga batang lalaki, hindi rin naman po maiintindihan agad yun. Interesting, no? Kasi nung may nagbasa niyan, sa dati pa, tagal mo. Tapos, estudyante ko siya dati sa UP Manila. Tapos ito, 2012, nung naging aklat na siya. Then, nag-reach out siya ulit. Tapos ako, babae pala si Ika Philip. Yun yung ano niya, yun yung reaction niya. So ako, halimbawa, malinaw sa akin hindi ko kailangan bigyan ng kasarian. Daan yung kasarian ni Ika Philip. Kasi nga, ang gusto ko, no, yung audience, yung readers, yung magsasabi noon. Kasi nga, walang, sabi nga ni Sir Eugene Velasco, walang universal na konsepto ng pagkabata. Maging batang Pilipino, hindi mo siya matukoy. So parang, as much as possible, sa puntong iyon, gusto kong yung pinaka-general, pinaka-masaklaw yung kaya niyang kapatid. Hindi mo siya papangalanan. Ay, tatakdaan ng kasarian. Pero nung ito ay in-interpret no, sa visual na paraan, halimbawa ng artist, naging babae si Ika Philip. No? At nag-work din naman siya no, sa ganong paraan. No? Kaya, ano siya, parang nasa interpretasyon ng isa pang artist, no? DJ. So, nag-work naman siya at okay, wala siyang nalalabag doon sa original na tungungin ng teksto. Kaya, okay, actually, kinomplement nga din niya yung mas pinataas yung level ng appreciation halimbawa. Kasi kikita na siya sa vocal. So, pero kung yun kung ako, hindi ko siya kailangan takdaan para sa akin. Para mas malawak no, yung mayayakap niya na karanasan. So, ayos lang po kung sabihin natin, hindi ko nabasa yung libro kasi nabasa ko lang po sa Palangka Award, sabihin natin. At inisip ko lalaki si Kaklit, hindi naman po kayo. Okay lang, bahala siya. Kasi hindi nagmamatter eh. Di ba? Hindi siya nagmamatter. Hindi siya nagmamatter. Kaya, sabi nga sa okay, love, doesn't matter. You know. Kasi yun yung, ang ano doon ay yung karanasan sa pambubuli dahil sa homophobia. At ito ay maaaring maranasan ng parehong babae at lalaking bata. At pwede rin siyang gawin no, ng parehong babae at lalaking bata. Ganun lang yun. Okay ka ba? So, ngayon po, tungkol naman po dun sa... Sagot po na last na po. Tungkol po sa advokasya nyo. Maliban po siguro sa
pagsusulat ng mga kwentong pambata, ano po ba yung iba bang ginagawa niyo para po Dami! Pwede bang yun na? Dami. Dami. Kasi tawag doon, naniniwala ako na walang pagkakapan, biglang gano'n eh. Apo. Walang pagkakapantay-pantay sa iniiralan nating lipunan. At na hindi tama no, yung kawalan ng pagkakapantay-pantay na iyon. Sa maraming paraan siya nagmamanifest. Number one dyan ay sa uri, mayaman, mahirap, at tinitignan no, na mas may oportunidad ang mayayaman kaysa sa mahirap. Tapos lumalaki, no, patuloy na lumalaki yung gap sa pagitan ng mayaman at mahirap. Nagmamanifest din ang hindi pagkakapantay-pantay, halimbawa sa kasalian. Sa kasalukuyan ay napakarami pa rin kababaihan ang dumaranas ng karahasan, pag-estereotipo. Kahapon nga lamang ay nilaunch ang 1 Billion Rising. 1 Billion Rising. To end violence against women and children. Diba? So, kasi nga, nandun pa rin yun. Tapos nariyan din yung nagmamanifest din ng hindi pagkakapantay-pantay sa sexualidad. Opo. Kapag hindi ka heterosexual, na siyang ine-endorse ang sexualidad sa lipunan natin, na patriarchal, tinitingnan ka bilang etsapuera. O kaya hindi ka talaga tinitingnan, no? Non-existent ka. Parang ganyan. At kapag ganun ka, ituri no, ng iyong lipunan, ang nangyayari ay hindi mo natatamasa no, yung mga karapatan na dapat ay natatamasa mo bilang isang tao. Marami pang iba, halimbawa, pag nag-sectoral tayo, no, so may manifestasyon ng hindi pagkakapantay-pantay sa larangan halimbawa ng pagsasaka. Ang mga magsasaka ang bumubuhay sa atin, ang kapakain sa atin, nandiyan sila yung pinakamahirap, sila yung walang lupa. Bakit ganon? So, yun, no, at marami pang iba, yun yung ilan lamang na doon sa mga advokasya ko, ganyan, na syempre, nadadala ko, pinipili kong dalhin no, ng aking panulat kasi nga ganun din na yung paniniwala ko sa sining, sa politikan na kaya nitong instrumento siya sa pagmumulat at yun nga, ang pangunahing binibitbit lang naman ay pagkakapantay-pantay sa lahat na pwedeng mangyari yung pagkakapantay-pantay na yun. Actually, marami po sana akong tanong po sa advocacy na yun, pagkapantay-pantay. Pero po, ako po, lumabas na po siya sa ating topic at magulat na lang si Professor Nadera na kung ano na yung pinag-discuss natin. Kaya po, huling tanong na po. Sabihin po natin si Jerome o kaya si Jello, gusto nilang maging, may akda ng kwentong pambata. Ano po ikaw ayaw mo? Pwede rin sila talaga. Hindi kasi po nung sinabi niyo po yung mahilig sa bata, parang ko, ay. Wala kang concern sa bata. Ganun Hindi lang na po yun. Wala kang concern sa future. Yun lang yun, concern sa future. Okay. Ano po yung mapapayo niyo sa mga gustong... Number one, dapat magbabasa. So, yun yan. Number one talaga, dapat nagbabasa. Yung ang gusto maging manunulat, dapat nagbabasa. At syempre, para mapatibay no, bakit mo kailangan magbasa? Number one, ene-enhance din ito yung pagiging malikhain ng sino man yung manunulat. Kasi di ba, ikaw mag-i-keep, ikaw mag-i-imagine, concretize mo sa iyong imahinasyon yung mga nakasulat, no, yung mga nasa salita. So, pinatitingkad niya yung kakayahan mong maging malikhain pa. Number two, malaking bagay no, yung pagbabasa kasi nga makikita mo ano din yung kulang. At syempre, ayaw nating mag-duplicate ng mga mayroon na. So, gusto natin punan no, yung mga kulang pa. Kaya, mas marami kang nabasa, mas makikita mo, dito ako pwedeng mag-contribute no, sa particular na larangang kulang pa yung kalitan natin. So, yun. No, at syempre, kailangan mananaliksik. Ibig sabihin, mahusay na researcher din, no, yung isang manunulat para grounded. Ibig sabihin, hindi ka maliligaw no, doon sa kung ano yung nais mong isulat. Kasi, back up ito ng datos. At alam mo na kailangan mo magsulat sa particular no, na larangang iyon. Kasi nga, may kakulangan. So, ayun. At syempre, bawal ang tamad. Kaya napakahalaga nga ng mga deadline. Kasi yung katamaran, kompleto ka nung dahil ka magbasa, research ka, ganyan-ganyan. Pero once every 10 years mo lang ito ginagawa. Wala kang pupuntahan. Parang so, bawal yung tamad. Kalaban na naman ng lahat yan yung atams, ganyan. Joke lang yung right na yan. Tamad yan. Parang tamad lang. Ayun. At
mas ganun yung, yun yung ano, kinakailangan. Basic lang ganun na kailangan mapagtagumpayan natin. Babasa tayo, nananaliksik tayo, at nagsusulat tayo, hindi tayo tamad. Parang ganun. So, ayun. Opo. Yeah, thank you po talaga, Professor Nel. Okay, Pwede mong sige. picture? Pwede mong picture po Ah, kami. sige.